Nakakahiya kang salot. Nagbuntis ka sa anak sa labas. Ikinahihiya mo ang pamilyang yan. Tay, yan, Miling. Pakiusapan mo si tatay para sa akin, di ba? Dahil buntis ako, hayaan mo akong maanak bago ako umalis. Bakit naman kita tutulungan? Yan, Miling. Hindi ka naman ganyan dati. Hindi ba tayo magkapatid? Magkapatid. Akala mo ba ikaw pa rin ang mataas na panganay na ginang ng pamilyang yan? Simula ngayon, lahat ng sa pamilyang yan ay magiging akin. Ay, nga pala, ang pagkamatay ng nanay mo, ako rin ang nagplano. Yan, Miling. Hindi ba kayo natatakot sa karma sa ginagawa ninyo? Karma. Ang karma mo ay ako. Borb. Kung buhay pa kayo, dapat ay kasama ninyo si Taozing ngayon na masayang nagdiriwang ang inyong ikalimang kaarawan. Hindi ko akalain na ito pala ang inyong anibersaryo ng kamatayan. Kasalanan ni Mama. Hindi kayo naprotektahan ni Mama. Yan, Miling. Sa pagbalik ko sa bansa, siguradong pagbabayaran mo ang lahat ng utang mo sa akin. Presidente, balita ko, ang presidente ng Taotsi Group ay narito sa bar na yon. Kung makikipagtulungan tayo sa presidente ng Taotsi Group, tiyak na. Ang Fu Group ay lalong lalakas. Sa wakas, nahanap din kita. Ikaw na walang puso at ay responsableng lalaki. Miss, magkakilala ba tayo? Ang amoy ng babaeng ito, pamilyar. Ikaw ba yung babae 5 taon na ang nakalipas? Noong gabing yon? Gising ka na. Sino ka? Naalala mo na. Ang ganda ng mukha. Ang ganda ng katawan. Diyos ko! Nakipag-one night stand ako sa isang cowboy. Kagabi sobrang nasyahan ako. Sa kalidad niyang yan, kulang pa yata ang 2,000. Ito ang bayad sa serbisyo mo. Ito ang bayad sa serbisyo mo. Presidente Fee, kailangan ba nating ibalik ang babaeng yon? Hindi na kailangan. Kagabi, wala namang nangyari sa amin. Inakala niya akong callboy. Interesante. Gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng iyon. Masusunod, tumawag ang pamilyang Fu. Nawawala sina Chen at Yan. Ako ang president ng Taoxi Group. Nakipag-ugnayan sa isang callboy? Napakawalang hiya. Huwag kang gagalaw. Kabalik lang ako sa bansa, ang mga kaaway ko ang bilis makahanap. Maliit na bata. Nasaan ang iyong mga magulang? Sabi ko huwag kang gagalaw. Hoy, ikaw na maliit na bata, ang tapang mo ano? Kung gayon, hayaan mong matikman mo ang aking. Fairy meteor punch. Kuya, ang pantalon ko. 5 taong gulang ka na, dapat matuto ka ng magsuot ng sarili mong pantalon. Kung buhay pa si Nadbo at Tarbo, siguro kasing cute din sila ng mga ito. Emmy, babae, nakita mo ang katawan ng batang ito. Dapat kang mananagot sa akin. Dapat kang mananagot sa akin. Ilabas mo kami rito. Kung hindi, isusumbong kita sa pulis na isa kang kidnapper. Ang cute-cute nila. Biruin ko muna sila. Tapos tulungan silang hanapin ang mga magulang nila. Dahil nahuli niyo akong kidnapper. Kung gayon, tara.
Ngayon, ibebenta ko kayong dalawa sa bundok. Mukhang hindi masyadong matalino ang babaeng to. Sino namang masamang tao ang manghuhostege gamit ang laruang baril? Palihim kaming tumakas para hanapin si Daddy. Kapag nahuli kami, siguradong mapapalo kami sa puwet. Mas mabuti pang sumama na lang sa kanya. AMM. Sumusuko kami. Kuya, tingnan mo. Ang masamang babae na laging nang api sa atin. Kung mahuli siya, siguradong mapapalo siya sa puwet. Sumama ka sa akin. Nasaan na sila? Binuhat na ba sila ng mga magulang nila? Mommy. Mommy. Hindi ba't kagabi, habang tulog ako, palihim kang lumabas para hanapin si Daddy? Nahanap mo ba? Ang birthday wish ni Little Tauzi sa kanyang ikalimang kaarawan ay makahanap ng daddy. Saan ko naman hahanapin? Malapit na. Malapit na, Bobby. Tara na. Uwi na tayo, Mommy. Psych po. Mommy, ang bilis naman magkaroon ng daddy ni Little Tauzi. Ma, magpapakasal na ba kayo agad? Hindi. Hindi naman ganoon kabilis. Ito ang bridal shop ng kumpanya ni Mama. Titingnan lang ni Mama ang sitwasyon. Maglaro ka muna, okay? Sige po. Bulag ka ba? Tauzi, Mama, Yan si Outsi. ayos ka lang ba? Ang bruhang yan, 5 taon na wala. Bakit bigla siyang nagpakita? Baka, nalaman niyang buhay pa ang kambal. Gusto niyang kunin sila pabalik. Miss Yan, na-verify na namin. Ang ining ng 2 batang Ginoo, tunay ng mga anak sila ni President Fu. Kung gayon, pwede na ba akong maging MRS Fu? Sabi ni President Phi, ang mga bata ay palalakihin sa pamilyang Phi. Pagbalik niya mula sa ibang bansa, bibigyan niya ng posisyon ang ina ng mga bata. Bago yan, hindi na kailangan pang makita. Kaya, umuwi na po kayo. 5 taon akong naghintay. Sa wakas, bumalik na si Susan sa bansa. Pagkatapos ng 1 buwan, pakakasalan ko na ang pamilyang Fu. Yan si Aoxi, kung mangahas kang siyain ang lahat ng ito, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Yan, Miling. Hindi pa kita sinisingil sa pagpatay mo sa 2 kong anak ilang taon na ang nakakaraan. Hindi pa kita sinisingil. Kung hindi ka hihingi ng tawad sa anak ko ngayon, hindi kita patatawarin. Aba, hindi niya alam ang totoo. Ako, hihingi ng tawad sa bastardo na yan. Hindi ka karapat-dapat. Mommy, ang baho ng bibig ng tiyahin na yan. Bastardo, nangahas kang sabihing mabaho ang bibig ko. Mga ginang, pag-usapan natin ito ng maayos. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang panganay na ginang ng pamilyang yan, ang nobya ng presidente ng Fu Group. Kung may isang hibla ng buhok ko na mawala sa tindahan ninyo, magbabayad kayo. Aumanhin po, Ginang. ginang yan. Hindi po namin alam na darating kayo. Dito po muna kayo. Umupo po muna kayo doon at magpahinga. Kayong dalawa, bakit hindi pa kayo umalis? Ang galing magpakita ng paggalang sa mayaman at paghamak sa mahirap. Hindi ko muna ibubunyag ang aking pagkatao. Gagamitin ko ang pagkakataong ito. Hanapin ang mga problema sa tindahan. Ang prinsipyo ng Mingju Bridal Shop ay serbisyo muna. At pantay-pantay ang pagtrato. Ang tanging pinapahalagahan mo lang ay ang kanyang katayuan at kapangyarihan. Nang walang pag-alinlangan, pinapaalis mo kami ng anak ko. Paano ka napunta sa Mingju Bridal Shop? Ang manager ay tiyahin ko. Kaya kung sino ang gusto kong paalisin, paalisin ko. Guard. Bilang empleyado ng Mingju Bridal Shop, ganito mo ba tratuhin ang iyong mga customer? Anong klaseng customer ka? Tingnan mo ang kahirapan ninyong mag-ina. Baka hindi nyo nga kayang bilhin ang pinakamurang belo sa tindahan namin, di ba? Ikaw, Alisin mo silang dalawa. Paalisin. Lumabas kayo. Teka. Sino ang nagsabing paalisin sila ng ganoon lang? Miss Yan, may iba pa po ba kayong ipag-utos? Dinumihan ng bastardo na yan ang sapatos ko. Sinira niya ang mood ko sa pagsubok ng wedding gown. Mamaya, pagdating ng fiyan ko, ingnan natin kung paano kayo magpapaliwanag. Opo. Apaghingiin ko po sila ng tawad sa inyo. Paano ka naging ina? Hindi mo ba kayang bantayan ang sarili mong anak? Bakit hindi ka pa humingi ng tawad kay Miss Yan? Siyang, nagpatid sa anak ko. Bakit kailangan pa naming huminging tawad? Huwag kang masyadong sumobra. Sobrang-sobra nga. Linisin mo lang yan. Habang nakaluhod. Ikaw, Pinapaluhod ka ni Miss Yan para maglinis. Malaki na ang pasensya niya. Kung sisingilin ka niya,
Kahit ibenta mo pa ang anak mo, hindi mo mababayaran. Mommy, huwag mong ibenta si Little Tauzi. Taozi, huwag kang mag-alala. Nandito si Mommy. Walang sino man ang makakabenta sa'yo. Sarge, lilinisin ko. Mabuti at marunong kang umintindi. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Naglakas loob kang kalabanin ang magiging yaong madam ng Fu Group. Linisin mo na. Habang nakaluhod, linisin mong mabuti. Ah, President C, ang lokasyon ng dalawang Young Master ay nandito. Baliktarin niyo ang lugar na ito. Hanapin niyo sila para sa akin. Opo. President Phi, kahit hindi niyo pa nakikita si Miss Yan, pero habang wala kayo, buwan-buwan, inaalagaan niya ang dalawang batang Ginoo. Ang bridal shop na sinabi ni Miss Yan na puntahan ninyo ay nasa mall din na ito. Magkatuloy kayo sa paghahanap dito. Pupuntahan ko muna ang ina ng mga bata. bruha ka. Naglakas loob kang saktan ako. Anong ingay yan? Sino ang gumagawa ng gulo sa Mingju Bridal Shop natin? Manager, sa wakas dumating ka na. Ang mag-inang ito ay binangga ang ating kagalang-galang na bisita. Ito ang Fu Group, ang magiging yaong madam sa Hinahara. Fu Group. Iyon ba ang Fu Group na napakayaman at makapangyarihan sa Imperial City? Miss Yan, tungkol dito, kami sa Mingju Bridal Shop ay bibigyan ka ng kasyasyang sagot. Paluhurin mo siya at mag-sorry sa akin. Bakit hindi ka pa lumuhod? Bayaan mo ang pinsala sa emosyon ni Miss Yan. Naglakas loob pa yung gumawa ng gulo sa teritoryo ng Taotsi Group. Hindi nyo talaga alam ang inyong kinabukasan. I-blacklist nyo siya para sa akin. Ang mga industriya ng Taotsi Group ay nasa lahat ng sektor. Kung ma-blacklist kayo, baka sa Imperial City, hindi kayo makakagalaw. Bayad pinsala. Kailangan talagang magbayad pinsala. Pero dapat siya ang magbayad sa amin. Ano? Ako ang magbabayad sa iyo. Sadyang itinulak mo si Taozi kanina at sinubukan mo pang saktan ang isang menor de edad. Siguradong nakunan na yan ng CCTV. Kung magsusumbong ako sa pulis, ang magiging yaong madam kang Fu Group magiging headline kaya bukas. Siege, babayaran kita. Para lang sa isang pulubi. Lumuhod ka at pulutin mo. Bilang isang ina, wala ka pang hiya na ilabas ang anak mo para mangikil. Kung masama ang puno, masama rin ang bunga. Talagang bruha ang ina. Bruha rin ang anak. Hindi ka pa ba pupulutin ang pera at aalis? Para hindi madumihan ang mata ng aming yaong madam. Yan Xiaozi. Ngayon, ako at ang bruha mong yan ay magkaiba na ang antas. Malapit na akong maging asawa ng presidente ng Fu Group. Sa Imperial City, ako ang batas. Paano ko nalaman? Kailan pa ako nagkaroon ng asawa? Siya yan? Ang callboy kagabi. Sino ang asong kumatahol dito? Ang asawa mo? Karapat-dapat ka ba? Sa tingin ko, ikaw ay isang manluloko na binayaran niyan si Xiaozi. Siya ang ina ng dalawa kong anak. Ang aking nobya. Siya ang ina ng dalawa kong anak. Ang aking nobya. Daddy. Siya ba ang bagong daddy na nahanap mo sa labas? Kuya, hindi ba binigyan na kita ng pera kagabi? Huwag mo na akong guluhin. May ginagawa pa ako. Kung hindi sa susunod, ipapakilala kita sa mas maraming mayamang babae, ha? Yan Xiaozi. Kaya pala, siya ang kalaguyo mo. Ang galing mo pa ring mang-akit ng lalaki. Hindi ka pa rin nagbabago. Yan, Miling. Huwag kang magbintang. Yan Xiaozi. Kung maggapanggap ka, sana naman yung kapanipaniwala. Manloloko ka. Naglakas loob kang magganggap na si ng Fu Group. Gusto mo na bang mamatay? Ako si Futsusen. Sino ba ang hindi nakakaalam na bihira lang makita ang tunay na mukha ni Futsusen? Ilang taon na ang nagbanggap na siya para manloko sa mga nakaraang taon. Talagang magkapareho kayo. Isang babaeng walang hiya, isang manloloko. Pareho kayong makakapal ang mukha. Kuya, alam kong gusto mo akong tulungan. Pero ang paggapanggap mo, sobra na. Sinabi ko na. Ako si Futsusen. Kapag matagal kang naggapanggap, akala mo na ikaw na ang totoo. Bakit kayo nakatunganga? Hindi nyo pa ba itinataboy ang impostor na yan? Sige, Miss Yan. Hindi ka pa ba alis? Kung hindi, ipapatapon ko kayo sa labas ng mga security guard. Ang aking nobya. Talagang napakagaling mo. Security, palabasin nyo sila. Umalis kayo. Sino ang maangahas na galawin siya? May dating ang babaeng ito. At ikaw naman, yan Xiaozi. Sinadya mong ipagbanggap ang iyong kalaguyo bilang aking nobyo. Kung hindi ka luluhod at magmamakaawa sa akin, huwag kang umasang makakalabas ka rito.
Talaga? Bakit hindi natin subukan? Sige, sugurin nyo silang lahat. Ako ang nobya ng C ng Fu Group. Ano mang mangyari, sasagutin ng Fu Group. Daddy, Yan, Chen. Kuya, bakit nandito rin ang masamang mommy? nandito rin ang kakaibang tiya na yon. Magkakilala sila. Chen, ano ang kinahag mo sa kanya? Mom, Siya si Daddy. Ano? Ikaw si Fu Susan. Kailan nagkaanak si Yan Miling? At kambal pa? Yan Miling, saan galing ang dalawang batang yan? Siyempre, ako ang nanganak sa kanila. Kaya pala anak niya at ni Fuke Susan. Hindi sila ang kambal ko. Ang mga anak ko. Nawala sila noong ipinanganak. Asen. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na tayo nagkita. Kaya hindi kita nakilala. Patawad. Kaya, sinisisi mo ako. Kailangan kong makahanap ng masisisi. Kasalanan niya. Siya ang may kasalanan. Siya ang gustong paalisin ka. President Fu, Nabulag ako at hindi kita nakilala. Maawa ka po at patawarin mo ako. Ang pamamahala ng Taotsi Group, hindi naman ganoon kagaling. Hindi mo na kailangang alahanin yan, di ba? Asen. Siya ang ate ko. Maraming taon na ang nakalipas. Dahil sa magulong personal na buhay niya, pinalayas siya ng katay namin. Noon, hindi mo masabi kung sino ang ama ng anak mo. Ang pagpapaalis sa'yo ng tatay ay para sa ikabubuti mo. Kung galit ka, hindi mo ako masisisi. Huwag ka nang magulo, pwede ba? Ako pa ang magulo? Asen. Hindi ako sanay na may ibang babaeng lumalapit sa akin. Ayaw niya ng babaeng lumalapit. Bakit kasama ko siya kagabi? Mapagkunwaring lalaki. Asen, finance mo ako. President C, nahanap na namin ang lead sa C ng Taotsi Group. Mabuti. Pupunta ako agad sa kumpanya ngayon. Iuwi mo na ang dalawang batang Ginoo. Opo. Asen, hintayin mo ako. Asen. ang ganda mo. Kuya, ang gwapo mo rin. Ako si Kenchen. Ang kuya ko ay si Yanyan. Ano ang pangalan mo? Ako si Litlatauzi. Ito ang numero ko. Pwede mo akong tawagan kahit kailan. Monagino, uwi na tayo. Umalis na ang mawalang kwentang tao. Kailangan kong ayusin ang gulong ito. Tanggal na kayo sa trabaho. ikaw lang. Sino ang tinatakot mo? Hello, manager. Ano? Tanggal ako sa trabaho. Manager, ayos ka lang ba? President, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong tanggalin sa trabaho. Ako ang nagkamali. Manager, ano ang ginagawa mo? Nagpapanggap lang siya. Manahimik ka. Tinawagan na ako ng general manager para kumpirmahin. Siya nga ang presidente ng Taotsi. Ngayon, hindi lang tayo natanggal sa trabaho. Ang buong industriya ay na-blacklist na. Siya. Siya nga talaga ang presidente. Humungi kayo ng tawad sa president. Presidente, atawarin niyo po ako. Ako po ay nabulag. Hindi ko po kayo nakilala. Huwag niyo po kaming tanggalin sa trabaho. Kung hindi ako dumating ngayon para inspeksyonin ang trabaho, masisira ang Mingju Bridal Shop dahil sa inyo. Anong mukha pa ang meron kayo para humingi ng tawad sa akin? Little Miss, tulungan mo kami. Pakiusap sa presidente. Huwag niya kaming tanggalin sa trabaho. Sabi ni Mommy, ang mga taong hindi gumagalang sa iba ay hindi mapapatawad. Ang galing. Sumama ka kay mommy. Yan si Outsi. Asen, magpapakasal na tayo, pero tinatawag mo pa rin akong Miss Yan. Ang kasal natin. Kailangan kong pag-isipan uli. Dahil ba sa nangyari sa bridal shop, kaya ka nagagalit pa rin sa akin. Hindi ito tungkol doon. Pagkatapos ng pagpapawalang bisa ng kasal, bibigyan kita ng kabayaran. Ikaw ang magtakda ng halaga. Ayoko ng kabayaran. Bata pa ang mga bata, hindi sila pwedeng mawalan ng ina. Maaari akong manumba. Alagaan ko ng mabuti ang mga bata mula ngayon. Bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang aking pagkakamali. Pwede ba? Bitawan mo ako. Bitawan mo. Miss Yan, siya pa rin ang ina ng dalawang bata. Puntahan mo muna si Yanyan at Chen. Ang ibang bagay, pag-usapan na lang natin mamaya. Sige, pupunta ako ngayon.
Yan, Chen. Sasama si Mama para maglaro sa inyo. Okay. Nagbago ang masamang babaeng gayon. Kapag may kakaiba, may masamang mangyayari. Naglalaban kami ng halimaw. Ikaw na lang ang maging halimaw. Ang dalawang batang ito, sila ang tanging alas ko para makapasok sa pamilyang Fu. Ang kailangan kong gawin ngayon ay, pakalmahin muna sila. Sage, si Mommy ang magiging halimaw. Umalis kayo sa harapan ko. Mom, pakidikit naman po ito para sa akin. Ang lagkit-lagkit, kadiri, Anong nangyari sa'yo? nakakainis. Umalis ka. Huwag mong saktan ang kapatid ko. Tigilan mo yan. Tigilan mo yan. President Xi, pagkatapos ng 3 araw, may welcome banquet para sa Xi ng Taotsi Group. Magandang pagkakataon ito para makipag-ugnayan. Seg. Maghanda ka ng isang magandang regalo. Sa araw ng welcome banquet, ibigay mo sa si ng Taotsi. Gaano ba kagaling ang ng Kaotsi? Yan, Chen. Balik tayo sa kwarto para maglaro. Bitawan mo ako. Mama. Ikaw na maliit na hayop. Naglakas loob kang kagatin ako. Anong gusto mong gawin? Asen. Hindi ka ba bumalik sa kumpanya? Naglalaro lang ako kasama ang mga bata. Dade, tinawag niya kaming maliliit na hayop kanina. Ako, wala akong ginawa. Ang saya-saya ng laro. Nagkamali ka, Asen. Bumalik ka na muna. Asen, hindi yan ang iniisip mo. Umuwi ka na. Umalis ka na. Baby. Anong nangyari kanina? Ayoko sa masamang babaeng yan na maging mommy namin. Gusto ko yung babae sa bridal shop ang maging mommy namin. Ayos naman yung babaeng yon. Pwede na siyang maging mommy namin. Gusto pala nila na yung babaeng yon ang maging mommy nila. Kung ikukumpara kay Yan Miling, mas mukha nga siyang ina. Seg. Tara na. President Yan, pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon ng welcome party para sa inyo sa Chamber of Commerce. Sage, naintindihan ko. Mommy, gusto ko yung gwapong tito na John ang maging daddy ko. Ano? Imposible yon sa aming dalawa. Pero siya ang fiance ni Yan Miling. Anak, magpapalit lang si mamang damit. Dito ka lang, maghintay ka ng mabait, ha? Opo, Mommy. Magpalit tayong daddy at mommy. Pagkatapos ng 3 araw, ang mommy ko ay dadalo sa isang welcome party. Palihim akong lumabas para makipagkita sa inyo, para pag-usapan ang plano. Ang daddy din namin ay pupunta. May maganda akong ideya. Sa party, magpalit tayo ng daddy at mommy. Sage, Napagdesisyonan na. Hindi ka ba nag-train ng wedding gown ngayon? Nakita mo si Fu Chusen. Ma, sabi ni Fuxusen, ang kasal namin, pag-iisipan pa raw niya. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't napagasunduan na ng pamilyang Fu? Na pagkatapos ng 1 buwan, gaganapin na ang kasal. Kasalanan lahat ng bruhang yan si Aotsi na yan. Ngayon sa bridal shop, nakita ko siyan si Aotsi at ang anak niya. Ano? Hindi pa pala patay ang bruhang yan. Ati ang anak niyang sa labas, hindi rin patay. Ma, ang nangyari noon, kung malalaman ng pamilyang Fu, patay tayong lahat. Ano nang kinakatakutan mo? Basta makasal pa sa pamilyang Fu. Ang patayin ang bruhang yan, hindi ba madali? tama. Tama. Kailangan kong makasal sa pamilyang Fu. Sa ganitong paraan, ang nangyari noon, hinding-hindi malalaman niyan si Aotsi. Nabalitaan ko, gusto ng Fu Group na makipagtulungan sa Taotsi Group. Pagkalipas ng 3 araw, ay ang welcome party para sa presidente ng Taotsi Group. Kung sa kritikal na panahong ito, makuha mo ang kooperasyon para sa Fu Group, ang posisyon ng iyong madam ng pamilyang Fu. Sig, kailangan kong makuha ang kooperasyon ng Taotsi Group. Tama yan.
Si Tauzi ang magpapagawa sa gwapong tito para maging daddy ko. Kapag nagtagumpay, huwag kang masyadong mag-excite, ha? Yan Xiaozi. Paano ka nagkaroon ng mukha para narito? Tingnan mo ang suot mo, parang nang aakit. Nanito ka ba para mang-akit ng lalaki? Yan, Miling. Linisin mo ang bibig mo. Imbitado ako. Ang isang tulad mo, karapat-dapat ding dumalo sa welcome banquet ng president ng Taozi. Kita mo, ako lang na may ganitong mataas na posisyon ang may karapatang pumasok. Kung kaya mo, ipakita mo rin ang iyong imitasyon. Hindi ko kailangan ng imbitasyon. Hindi ka pwedeng pumasok ng walang imbitasyon. Ako ang presi. Umalis ka. Umalis Ang ka. Ang mga tulad mo na sumisingit sa banquet hall para lang makahanap ng mayaman. Marami na akong nakita. Sandali lang. Ano po yon? Manager, ang babaeng ito kanina gustong sumingit sa banquet hall. Palalayasin ko na siya agad. Siya ang pinagbilin sa akin ng chairman na personal kong salubungin na importanteng tao. Bulag ka ba? Ang ginang na ito ay hindi kailangan ng imbitasyon. Paano nangyari yan? Sinabi ko na sa iyo, hindi ko kailangan ng imbitasyon. Ang bruhang yan, talagang nakahanap siya ng sugar daddy. Wala akong imbitasyon. Paano ako makakapasok? Ah? Aray! Hoy, bata, bumangon ka na. Ang batang ito ay, Ito ba ang bago mong daddy na nahanap mo sa labas? nandito rin siya. Guwapong daddy, hinahanap mo ba ang mommy ko? Bakit sa kanya, mayroon akong kakaibang pakiramdam ng pagiging malapit. Bata, bakit ka nag-iisa dito? Ang pangalan ko ay Tauzi. Tandaan mo yan, ha? Sage po, tatandaan ko po. Si President Fu ay laging seryoso sa dalawang batang Ginoo. Bakit napakabait niya sa isang batang babae na yon? Hindi pa pwedeng malaman ang tungkol sa pagpapalit ng daddy at mommy. Tingnan mo, dumating na ang mommy ko. Nasaan ang bata? Nasaan ang bata? Oh, palihim siyang pumasok kanina. Mas matalino siya kaysa sa dalawa sa bahay. Tara na. Opo, Kuya, nasa loob na si Taozi. Ano ang gagawin natin? Huwag kang matakot, matagal ko nang inihanda ito. balita ko, ang welcome banquet ngayon ay inimbitahan ang kalahati ng mga kilalang negosyante ng Imperial City. Sino ba talaga ang president ng Kaotsi Group na ito? Sabi nila, isang matandang lalaki raw. Napakahiwaga ng kanyang pagkatao. Sa isang gabi, nakapasok sa top 5 ng listahan ng pinakamayayamang tao sa mundo. Kamakailan ay bumalik sa bansa para palawakin ang merkado. Ang chismis na yan, alagang lalong lumalala at nagiging kalokohan. Yan Xiaozi. Hindi ko akalain na ganyan kakawalang hiya. Para lang makasama sa mga mayayaman, nagkakamura ka pa sa isang matandang lalaki. Yan, Miling. Kung mahina ang pandinig mo, idonate mo na lang. Kung hindi ka nagbenta ng sarili sa matandang lalaki, ikaw na walang pera at walang posisyon, isang puta na nanganak ng anak sa labas noon, at pinalaya sa bahay. Bakit ka makakasama sa amin na mga kilala at marangal na tao? Bakit nakakita ako ng isang babaeng walang pinag-aralan? Ang malas. Ang mukha niya ay parang isang mang-aakit. Nakakadiri talaga. Kayo, tingnan ninyo. Ang babaeng ito na walang hiya, karapat-dapat ba siyang makasama natin? Walang hiyang malandi. Umalis ka. Umalis ka. Walang hiyang malandi, umalis ka. Ang anak ng kabit ay nakapasok. Bakit ako hindi? Bakit ako hindi makakapasok? Ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Matagal ko nang gustong saktan ka. Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang saktan ang magiging yung madam ng Fu Group. Ma, mag-ingat ka sa walang hiyang bruhang yan. Naglakas loob siyang saktan ako. Matagal na tayong hindi nakita. Lumakas ang loob mo. Naglakas loob kang saktan ang anak ko. Maliit na bruha. Naglakas loob kang nakawin ang cake ni Miling. Hindi ka kaapat-dapa. Hindi ko ginawa. Ailan ka amin sa kasalanan mo? Ailan ka babalik? Mama, nasaan ka? Miss na kita. Dahil nandito kayong mag-ina ngayon, pag-usapan na natin ang mga lumang utang. Ano? Gusto mong lumaban sa nakakataas at suwayin ang matatanda? Ikaw nakabit, karapat dapat ka bang maging nakatatanda sa akin?
Maliit na bruha. Ngayon, ako ang magtuturo sa'yo para sa tatay mo. Tigil. Tigil. Anong ginagawa ninyo? Sen, ang ate, para lang makapasok sa mataas na lipunan. Ibinebenta niya ang sarili niya sa matatandang lalaki. Pinayuhan ko siya ng maayos. Sinaktan niya ako. President Fu. Ang pamilyang yan matagal nang itinakwil ang suwail na anak na yan. Si Miling ay may mabuting puso at inaalala pa rin ang pagiging magkapatid. Guardia, palabasin niyo ang taong yan na walang kinalaman dito. Siya ang inimbitahan ko. Kung gayon, iniisip ba ni Amares yan na wala rin akong kinalaman dito? Bakit niya ako tinutulungan? Ako ang iyong fiancé. Sen. President Fu, Miling, alam kong gusto ng Fu Group na makipagtulungan sa Taoxi Group. Ilang araw na ang nakalipas, naghanda na ako ng regalo. Balak kong ibigay ito sa President ng Taoxi sa welcome banquet ngayong gabi para tulungan kang makipag-ugnayan. Kaya pala, nagmamadali silang suyuin ako ngayon. Huwag na nating sayangin ang oras. Ang Taoxi Group ay hindi makikipagtulungan sa inyo. Miss Yan, kilala mo ba ang president ng Taotsi Group? Ete, bakit ka nagdedesisyon para sa president ng Taotsi? Bakit? Hindi ka naniniwala? Tingnan na lang natin. Ikaw ba ang kabit ng president ng Taotsi Group? Yan Miling. Kung hindi ka magiging scriptwriter, sayang ang talento mo. Mukhang kinakabahan ka. Hindi mo maintindihan ang lamig ng taglamig kung ikaw ay insekto sa tag-init. Alaga nga, sa mata ng kabit, lahat ay kabit. Sen, ininsulto niya ako. Ano ba talaga ang relasyon niya sa president ng Taotsi Group? Gami na mahal na bisita, pakiusap, tumahimik muna tayo. May mahalaga akong i-anunsyo. Ngayon, inaanyayahan ko ang president ng Taotsi Group, MS Yan Xiaozi, na umakyat sa entablado. Ang president ng Taotsi Group. Babae pala siya. Ang babaeng ito ay lalong nagiging interesante. Paano nangyari ito? Impossible. Siya ay isang kokpok lang. May nagkamali lang siguro. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Eng Xiaoxi, ang president ng Taoxi Group. Una sa lahat, lubos akong nagpapasalamat sa Chamber of Commerce sa pag-host ng welcome banquet na ito para sa akin. Ngayon, may mahalaga akong i-anunsyo. Ang Taoxi Group ay hindi na makikipag-ugnayan sa pamilyang yan at sa lahat ng kumpanyang kasosyo nila. Ha? Paano na yan? Hindi ba't parang binaban na ang pamilyang yan? Magbabago na ang Imperial City. Talagang hindi ordinaryo ang babaeng yan. Paano na yan? Yan Miling. Ang dalawang buhay ng anak ko na utak mo, isa-isa kong sisingilin. Salamat sa inyong lahat. Gagawin natin ang napag-usapan, ang pagpapalit ng daddy at mommy. Simulan na natin. Mauna ka na sa parking lot at hintayin ako. Hindi ko akalain na si President yan. Sa murang edad ay may ganito ng kagumpay. Isa siyang tunay na bayani. Hindi ba't sinabi niyo kanina na matanda na ako? Sana ay matulungan niyo ako, President yan. President Fu, kung nandito ka para ipagtanggol ang iyong fiance, umalis ka na lang. Kailangan talaga nating mag-usap ng maayos. Wala tayong dapat pag-usapan. Ang mundo ng negosyo ay hindi na panahon ng pag-iisa. Kung ang Taotsi Group ay gustong pumasok sa domestic market, ang pinakamahusay na paraan ay ang makahanap ng kakampi. At ang Fu Group, ang pinakamagandang kagipilian mo. May punto siya. Pasensya na, President Fu. Wala akong balak makipagtulungan. At sana ito na ang huling pagkikita namin ni President Fu. Sa harap ng maraming tao, anong gagawin mo? Ito ba yung pagkatapos mong magdamit, hindi mo na ako kilala? Ikaw! Aksidente lang ang nangyari sa bar. Saka binayaran na kita. Tapos na tayo. Tapos na. Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan. President Fee, Anong nangyayari dito? ito ang regalo niyong Master Yan para sa'yo. Hayop na lalaki.
Hindi sumusunod sa plano. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Wow! Dito pala ang bahay ni Taozi. Kahit hindi kasing laki ng bahay ng Fu, gusto ko dito. Simula ngayon, ito na ang magiging bahay natin. Lahat bang bata lahat sila may litrato kasama ang tatay at nanay. Pero ako wala. Kuya, anong tinitingnan mo? Anong regalo? Kailangan ba ng ganoon kalaking kahon? Ang dalawang yan na pasaway, ano na naman kaya ang ginagawa? Surprise! Gwapo naming daddy. Bakit kayo nandito? Sabihin nyo, bakit kayong dalawa nasa bahay ko? Kasi ngayon, ikaw na ang mummy namin. Kaya syempre, nandito kami sa bahay mo. Ang mommy nyo? Hindi ba si Yan Miling? Ang masamang babaeng yon. Hindi siya ang mummy namin. Nagpalit kami ng Daddy at Mommy. Nagpalit ng daddy at mommy? Taozi. Huwag kang mag-alala. Si Taozi ay nasa bahay kong gayon. President C, tama ang hinala nyo. Wala sa kwarto ang dalawang binata. Alam ko kung nasaan sila. Bumaba ka muna. Sage po. Gwapong tiyo. Gustong-gusto ka ni Little Taozi. Pwede ka bang maging daddy ko? Lahat ng bata may daddy. Ako lang ang wala. Nang makita ko siyang malungko. Bakit ang sakit ng puso ko? Taozi, kasalanan ni mommy. Gusto mong daddy pero hindi ko maibigay sa'yo. Hello. Si Taozi ay nasa bahay ko. Tulog na siya. Huwag kang mag-alala. Tulog na rin si Nayanyan at Chenchen. Ang nangyari ngayon, ideya ni Nayanyan at Chenchen. Huwag mong sisihin si Taozi. Magkita tayo bukas. Kanina sa party. Hindi ba sinabi ni President yan? Na hindi na tayo magkikita. Ang ibig kong sabihin ay magkita para ibalik ang mga bata. Seg. Magkita tayo bukas. Gwapo, pwede ba akong umupo dito? Siyempre hindi. Para yan sa upuan ni mommy ko. Gwapo kong dad. Pwede mo ba akong pagbigyan sa isang hiling? Maliban sa akin, si mommy ko lang ang mamahalin mo. Bata pa siya. Okay lang na lambingin mo siya. Seg. Pinapangako ko sa inyo, mula ngayon, ang mommy nyo lang ang mamahalin ko. Okay ba? Daddy. Mommy! Nandito na kayo. Taozi, huwag ka nang tatakbo kung saan-saan mo lang ngayon. Opo, mommy! Nandito na kayo. Umupo muna kayo. Sir, ma'am, ang saya ng pamilya niyo. Pwede ko ba kayong kunan ng family picture? Nagkakamali ka. Hindi kami. Gusto ko magpa-picture. Gusto ko. Mommy, gusto ko rin magpa-picture. Dito tayo magpa-picture. Daddy, Momay, lumapit pa kayo ng kaunti. Si Yan Xiao Xian. Kasama niya si Asen. At may 3 bata pa. Ma, anong gagawin natin? Ang pagkapakasal mo sa pamilyang Fu, hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Kailangan na nating kumilos ng matindi. Seth, ang saya ng pamilya niyo. Taozi, tara na. Mommy, ang pulang mukha mo. Kalokohan.
Siguro dito lang talaga. Masyadong mainit. Waiter! Isang basong malamig na tubig. Para palamigin ang aking asawa. Sino ang asawa mo? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Bakit? Katatapos lang nating mag-family picture. Hindi mo na ba aminin ang relasyon natin? Dahil naibalik na ang mga bata, mauna na kami. Guwapong daddy, paalam, Yanyan at Kenchen. Tara na, umalis na rin tayo. Yanyan, Chen, ano ang tinitingnan ninyo? Saba ang nanay ni na Yanyan at Chen, ang magkamukha ninyo. Magsisimula na tayo sa class. Mga bata, Hanggang dito na lang ang klase natin ngayon. Alam, teacher. bebe, Bakit sinabi ni teacher na magkamukha kami ni tita? Si magandang tita ba ang tunay naming mommy? Impossible. Ang tunay naming mommy ay ang masamang babaeng yon. Naku, darating na ang masamang babae. Itatago ko muna ang litrato sa kwarto. Dito, tandaan mo, huwag kang kumain ng kahit anong galing sa estranghero. Binilhan kayo ni Mommy ng paborito ninyong strawberry cake. Emie, hindi ko kakainin yan. Nagkamali si Mommy noong nakaraan. Patawarin mo si Mommy, okay? Ang gamot na ito ay makakapagpalagnat sa bata. Kapag nilagnat na ang bata, umunta ka sa pamilyang Fu at magbantay. Kapag sinabi ng bata na gusto niyang makasama si Mommy, ang lolo ng pamilyang Fu na laging nagmamahal sa dalawang apo niya ay lalambot ang puso. Hindi ba't ang kasal na ito ay matutuloy? Sa wakas, bumaba na ang lagnat. Chen, Dade, ako ang nagpatawag sa magandang tita. kumusta na siya? Huwag kang mag-alala. Bumaba na ang lagnat niya. Salama. Dahil nakabalik ka na. Aalis na ako. Mommy, huwag kang umalis. Pwede ka bang manatili ngayong gabi? Nagkasakit ang anak niya at ni Anmiling. Bakit ang sakit ng puso ko? Dapat ay hanapin mo ang iyong fiance. Mas kailangan ng mga bata ang kanilang tunay na ina. Dade, sana ang magandang tita ay ang mommy namin. Ang magiging asawa ko, dapat ay babaeng kinikilala ng mga bata. Nalaman na ba ang dahilan ng lagnat ng bata? Maraming dahilan ang lagnat ng bata. Maaring dahil sa ginaw o kaya'y nakakain ng pagkain may bakterya. Pagkain. Baka naman. Seg, maaari ka nang umalis. Asen, kumusta si Chen? Kung may mangyaring masama sa kanya, hindi ko rin kakayanin. Bumaba na ang lagnat ni Chen. Wala na siyang dapat ikabahala. Kasalanan ko bilang ina, hindi ko siya maalagaan sa tabi niya. Kawawang bata. Kung gayon, maaari ba akong manatili ngayong gabi para alagaan siya? Naman. Magandang gabi po, iyo at tiya. Ikaw ang tunay na ina ng dalawang bata. Siyempre, maaari kang manatili para alagaan ang bata. Pumasok ka muna at tingnan ang bata. Sige, pupunta na ako ngayon. Kailan mo bala? Gawin ang kasal. Hindi ko siya pakakasalan. Ano? Gusto mo bang mawalan ng ina ang apo ko mula pagkabata? Sinasadya mo ba akong pahirapan hanggang mamatay? Kawawa naman ang dalawang batang ito. Mula pagkabata, wala na ang kanilang mga magulang. Tulad nitong nangyari sa iyo, nilagnat si Chen. Nasa bus na strip ka. Bata pa ang mga bata. Mas maganda kung may ina na mag-aalaga sa kanila. Gusto mo man o hindi, sa susunod na buwan, puloy ang kasal. Ang paggamit sa sakit ng bata ay talagang epektibo. Malapit na akong maging asawa ng presidente ng Fu Group. Chen, gising ka na rin sa wakas. Sabihin mo sa akin, kumain ka ba ng binigay na masamang babae? Kaya ba ako nagkasakit? Wala pa akong ebidensya sa ngayon. Kuya, hindi ba ang masamang babae ang tunay nating nanay? Bakit niya sinasaktan si Chen? Ito ba ang nanay ni na Yanyan at Chen? Magkamukha nga kayo. Paano kung hindi siya ang nanay natin? Ano? Hindi ang masamang babae ang nanay natin? Kung gayon, sino ang nanay natin? Ang magandang
Ang magandang ale ang nanay natin. Hinaan mo ang boses mo. Haka-haka ko pa lang ito. Wala pa akong ebidensya. Kung gayon, ano natin mapapatunayan? Na ang magandang ale ang nanay natin? May paraan ako. Pero kailangan ko ang kooperasyon mo. Mommy, ako na ang magbubukas ng pinto. Mommy, nandito na si Handsome Daddy. Bakit ka nandito? Sabi ni Chen, gusto niyang personal na magdasalamat sa pag-aalaga mo noong gabing iyon. Magandang tita. Wala kaming may babayad, kaya ibibigay na lang namin ang aming sarili. Pero bata pa ako, kaya si daddy na lang ang magbibigay ng sarili niya para sa akin. Anak, ano ba yung pinagsasabi mo? Gutom na ako. Gusto kong kumain. Halika, sabay-sabay tayong kumain. Handsome Daddy, halika na. Kumain na tayo. Kumpleto na ang pagkain. Kumain na tayo. Halika, Chen. Kumain ka pa ng masustansyang pagkain. Salamat, magandang tita. Kumain ka rin. Salamat. Salamat. Bilisan mo, tulungan mo si magandang tita maghugas ng pinggan. Bakit ka pumasok dito? Tutulungan kitang maghugas. Ang presidente ng Few Group marunong maghugas ng pinggan? Kung siya lang sana ang daddy ni Taozi. Yang Xiaoxi, ano ba yung iniisip mo? Mukhang interesado si President Yan. Sa mukha ko, Mayabang, sino ba ang interesado sa'yo? sigurado ka. Nakuha ko ng buhok ni magandang tita. Ang masamang babae ay hindi talaga ang tunay nating mommy. Si magandang tita ang tunay. Si Taozi ang tunay nating kapatid. Kagagaling mo lang halikan si daddy. Kaya sobrang excited ka. Hindi kaya. Magkakaanak pa ba kayo? Gusto kong kapatid na babae. Gusto kong kapatid na babae. Gusto kong kapatid na lalaki. Sige na. Bibigyan ko kayo ng kapatid na lalaki at babae. Daddy. Saan ka pupunta? Ah, yon. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Sa totoo lang, Wala na siya ngayon. anong nangyayari sa tingin ng lalaking ito? Teka, bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ah, yon. Tumutunog ang telepono ko. Rebelde. Umuwi ka rito ngayon. Ma, kailangan kong pakasalan si Asen. Tulungan niyo naman ako. Sige na. Kasalanan lahat niyan Xiaozi, ang ahas na yon. Kung hindi dahil sa kanya. Ang miling namin, matagal nang naging asawa ng C ng Fu Group. At ako, biyenan na rin ng C ng Fu Group. Ang salot na yon. Noong ipinanganak siya, dapat sinakal ko na siya. Kahapon, pati ang huling kasosyo namin, tinapos na ang pakikipagtulungan sa amin. Malapit nang maputol ang cash flow ng kumpanya. Ngayon, ang tanging makakapagligtas sa pamilyang yan ay si Miling lang. Kapag nakasal si Miling sa pamilyang Fu, maliligtas ang pamilyang yan. Mahal. Mag-isip ka na ng paraan. Tama, Pa. Kapag naging asawa ako ng C ng Fu Group, iyak na tutulungan tayo ni Asen. Sa panahong iyon, hindi na natin kailangang matakot sa bruhang yan Xiaoxi na yon. Pero ang salot na yon, hindi na nadadaan sa pakiusap o sa dahas. Wala na rin akong magawa. May paaan ako. President Fu, napatunayan na po namin. Papunta na po si President Yan sa pamilyang yan. Kung tutusin, kawa-awa rin si President Yan. Kinabukasan pagkatapos mamatay ng kanyang ina, ang kanyang ama, dinala na ang kasalukuyang MRS yan. At ang inyong Fean pauwiin si MS Yan Miling. Magbadala ng tao para bantayan ang pamilyang yan. Kung maglakas loob silang guluhin si Yan Xiaozi, awalain sila sa Imperial City magpakailanman. President C, mukhang interesado kayo kay President Yan.
Nagkagusto na ba kayo sa kanya? Kung may oras kang magsismis, ibig sabihin, wala kang ginagawa. Bawasan ng 2,000 ang sweldo mo ngayong buwan. MS yan. Siya pa rin ang ina ng dalawang yung master. Ang kanilang tunay na ina. Dade. Dade, may isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Ano yon? Sabihin mo. Noong araw na nilagnat si Chenchen, dahil kumain siya ng keke ng masamang babae. Imbestigahan mo. Masusunod. Ano na? Naimbestigahan na ang lahat ng CCTV sa Fu Mansion. At ang mga alaala ng mga katulong. Totoo nga ang sinabi niyong Master Yan. Pagkatapos kumain niyong Master Chenchen ng cake, doon lang siya nakaramdam ng sakit. Pero, ang natirang cake, kinuha ni Yan Miling. Kaya hindi matukoy ng doktor ang sanhi ng sakit. Paano siya naglakas loob? Pumunta agad sa pamilyang yan. Masusunod. Bumalik na ako. Ano ang gusto ninyong gawin? Hayop ka. Hayop. Ginulo mo ang kasal ng kapatid mo. Ipinahiya mo ang pamilyang yan. Kung papayag kang iwan si Fu Chusen at tulungan si Miling na makasal sa pamilyang Fu, ibabalik ko sa iyo ang mga gamit ng maaga mong namatay na ina. Ibabalik ko sa iyo. Ito ang dote ng nanay ko. Bakit nasa iyo ito? Inakasalan ako ng nanay mo. Lahat ng gamit niya ay pag-aari na ng pamilyang yan. Ito ang pinakapaboritong gamit ni Mama noong nabubuhay pa siya. Kailangan kong bawiin ito. Naalala ko, ang pulseras na ito ay isang peres. Nasaan ang isa pa? Ang tagal ng patay ng nanay mo. Matagal nang hindi alam kung saan nailagay. Umayag ako sa kondisyon mo. Saj, pero kailangan mong hanapin din ang isa pa. Hindi ito pakikipag-usap sa iyo ngayon. Ito ay utos. Ako ang tunay mong ama. Kaya kailangan mong sundin ako. Nang dalhin mo ang mag-inang kabit na ito sa bahay. Nang ipapatay mo ang nanay ko, hindi ka na ang tatay ko. Hindi na ako ang Yang Xiaoxi ng 4 na taon na ang nakalipas. Rebeldeng anak. Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Tigilan mo. Anong gusto mong gawin? Fuke Susan, Asen, ako ang pinuntahan mo, di ba? Anong nangyari, Asen? Patanungin kita. Paano nagkalagnat si Chenchen? Ako, hindi ko alam. Para lang mapakasalan mo ako agad. Nilagyan mo ng gamot ang sarili mong anak. Yan Miling. Si Chenchen ay sarili mong anak. Ano mo nagawa yan? Napakasama mo. Hindi ganoon. Asen, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ka karapat dapat maging asawa ko, Futsusen. At lalong hindi ka karapat dapat maging ina ng mga bata. Asen, dahil mahal na mahal kita, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Sige na. President Fu, huwag mong sisihin si Miling. Ideya ko ang lahat. Kung may sisisihin ka, ako na lang. Ang pinakamalaking pagkakamaling nanay ko sa buhay na ito ay ang pakasalan ka, lalaki ka. Lahat ng pag-aari ng pamilyang yan ay galing sa akin. Bawiin ang lahat ng kanilang ari-arian. Palayasin niyo sila. Opo. Tara na. Saj, President Fu, Magandang tita, anong nangyari sa'yo? Magandang tita, huwag kang malungkot. Gusto ka ni Chenchen yakapin. Gusto rin ni Taozing yakap. Gusto ko rin. Pwede ba kaming tawaging mommy sa'yo? Naman, pwede. Momme! magkamukha. Sobrang magkamukha talaga. Pakiramdam ko si President Yan. Ang tunay na ina ng dalawang yung master. Anong sabi mo? Wala. Naisip ko lang na ang hitsura. At, ekspresyon ng dalawang yung master ay kamukha ni President Yan. Baka hindi si Yan Miling ang babae, 4 na taon na ang nakalipas. Siya nga.
President Fu, may mahalagang meeting sa Bayerness. Guwapong daddy. Parent-child day sa kindergarten sa Bayerness. Pwede ka bang pumunta? Kanselahin ang meeting. Ano ba ang napakahalagang bagay na kayang ipapaliban ng C ang proyektong bilyon-bilyon? Taozi, malapit nang magsimula ang event. Tara, pasok na tayo. Ayoko. Hihintayin ko si Guwapo daddy. Hindi darating si Gopo Daji. Hindi. Darating siya, sigurado ako. Tara na. Darating siya, sigurado ako. Hindi siya darating. Tara na, Taozi. Hihintayin ko lang si Guwapo daddy. Taozi, Guwapo daddy. pasensya na. Nahuli ako. Pasensya na talaga. May nangyari lang sa kumpanya. Asok na tayo. Dahan-dahan. Salamat sa'yo ngayon. Masayang masaya si Taozi. Kung gayon, paano mo ako pasasalamatan? Taozi, tara na. Gusto kong ihatid ako ni Guwapo daddy Pawi. Taozi, Paalam, Guwapo daddy. May ipapagawa ako sa'yo. Ito ay buhok ni Taozi. 5 taon na ang nakalipas, si Yan Xiaozi ay nagdadalang kaon ng triplets din. Ibig sabihin, ang tunay na ina ng 2 batang Ginoo ay hindi si Yan Miling. Dapat madaliin ang paternity test. Ikaw mismo ang magbabantay. Opo, Ano? Alam na ni Fuxusen na silang 3 bata ay mga anak nila ni Yan Xiaozi. Mga walang silbi. Lahat kayo, mga walang silbi. Yan Xiaozi. Huwag kang umasang palalampasin kita. Hela, Magbook ka ng flight para sa akin. Kailangan kong lumabas ng bansa. Yan Xiaozi. 5 taon na ang nakalipas. Umalis ka na may dalang anak sa labas. Pagkalipas ng 5 taon, nagbalik ka bilang isang C. Siguradong mayroon kang mga lihim na itinatago sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, Ilalantad ko ang tunay mong pagkatao. President Fee. ano po ba? Mahuhuli ang puso ng isang babae. Baka naman, balak niyo nang ligawan si President Yan? Umalis ka nga. Ikaw na single. Walang kwenta kung magtanong. Singlo ako. Hindi ba dahil lagi akong nag-overtime sa opisina? Ano ang binubulong mo? Teka, based sa karanasan ko sa panonood ng short dramas, ang mga babae na yon ay gusto ng matamis at mapagmahal na pag-ibig. Matamis na pag-ibig. Agad na harangan ng Taotsi Group sa pagpasok sa domestic market. Lahat ng daanan, sinuman mula sa Taotsi Group ang dumating, huwag pansinin, maliban kung ang kanilang C mismo ang dumating. President Fee, hindi ba't ang lahat ng ginagawa mo ay para lang pilitin? Si President Yan na personal kang makita. Hindi ito matamis na pag-ibig, sa pilitang pag-ibig ito. President Yan, ang taong ipinadala natin para bantayan si Yan Miling ay nagpadala ng balita. Nag-book siya ng flight papuntang ibang bansa. Ibang bansa? Anong pakulo na naman ang gagawin ni Yan Mailing? Hello? Ano? President Yan, masamang balita. Kaninang umaga, ang mga nakikipagtulungan sa atin, mahigit 10 kumpanya, sabay-sabay na tinapos ang kanilang kooperasyon. Ano? Sino ba talaga ang gustong mag-blacklist sa atin? Fuxusen, ang sama mo. Ginagamit mo ang pag-blacklist para pilitin akong isuko ang karapatan sa 2 bata. Ano na ngayon ang gagawin natin? Pumunta ka agad sa Few Group ngayon din. President Yan, hindi nila ako pinapapasok sa mismong pintuan ng Few Group. Gusto nila ikaw mismo ang pumunta. Ang bastos talaga ni Fuxusen. Sarge, hintayin mo ako. Pupunta ako ngayon din. Fuxusen, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag kang gumawa ng gulo. Kung magulo ka pa, tatawag akong tulong. Huwag mong kalimutan.
Ito ang teritoryo ko. Kahit anong tawag mo. Walang sinuman ang darating para iligtas ka. Wala kang hiya. Bitawan mo ako. Kung gusto mong mapanatili ang taot si Group, kailangan mo lang akong pagbigyan sa isang kahilingan. Kailangan mo lang akong pagbigyan sa isang kahilingan. Huwag mong isipin na susuko ako sa karapatan sa pag-alaga kina Enyan at Chen. Hindi ko kailanman naisip na makipagagawan sa iyo sa karapatan sa pag-aalaga ng mga bata. Dahil ikaw at ang mga bata, pareho kayong gusto ko. Fuchsusen, maraming babae ang makikita mo. Bakit ako pa ang kailangan mong guluhin? Pumunta ka sa bahay ko mamaya. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Bakit naman? Huwag kang magmadaling tumanggi. Alas 7 ng gabi. Hihintayin kita sa bahay ko. Kung hindi ako papasok sa pintong iyon, libu-libong empleyado ng kumpanya ang mawawalan ng tirahan. Ay, okay lang yan, Xiaoxi. Sapat na ang pera mo ngayon para sa 3 bata habang buhay. Pero may mga anak at pamilya rin sila na kailangan nilang buhayin. Papasok ba ako o hindi? Pumasok na lang kaya ako? Ay naku! Hayaan na. Sige na, Fuchsusen. Kahit makuha mo ang katawan ko, hindi mo naman makukuha ang puso ko. Mommy, bakit ang tagal mo? Inapunta mo ako rito. Alang kumain? Ano pa ba? Yang Xiaoxi, ano ba yung nasa isip mo? Puro kakalokohan. Sino ba naman ang gagawa ng ganoong bagay sa ganitong oras? Mom, Halika na, kumain na tayo. Dad, Mommy, tubig po. Dad, Mommy, busog na po kami. Anong nangyari sa'yo? Ay, Fuchsusen. Bakit ang gwapo mo ngayon? Lasing ka na. Hindi. Hindi ikaw si Fuchsusen. Si Fuchsusen, napakasama niya. Ginagamit niya ang taok si Group para takutin ako. Gusto pa niya agawin ang mga anak ko. Hindi tulad mo. May chest muscles ka at biceps pa. ang nanay ko, lasinggera talaga. Isang baso lang, tumba na. At may biceps pa. At mayroon pa. Ang gandang puwet. Sasabihin ko sa'yo, yang si Fuchsusen, isa siyang malaking gago. Mayabang. Sayang lang na dati kahit kaunti nagustuhan ko siya. Nagustuhan mo siya. Nagsiselos ka? Hindi. Kahit kaunti lang. Kung maghahanap man ako, dapat katulad mo ang hahanapin ko. Hindi ko hahanapin ang asong lalaking yon. Ganoon. Asong lalaki. Binantaan pa niya ako para maging babae niya. Pwe! Kung sino ang gusto, siya na lang. Kung maghahanap man ako, dapat katulad mo ang hahanapin ko. Yan Xiaozi. Ikaw ang naghahanap ng gulo. Yan Xiaozi. Sinisubukan mo ang pasensya ko. Yan Xiaozi. Yan Xiaozi. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng 3 napakagandang anak. Sa mga nakaraang taon. Marami kang pinagdaanan.
Hindi sinamantala ni Fuxusen ang sitwasyon. Hindi dapat. Yan Xiaoxi. May sakit ka ba? Ano ba ang inaasahan mo? Hinding-hindi ko hahanapin ng lalaking yon. Ganoon. Ang salitang lalaking yon. Paano ko siya mumurahin sa harap niya? Hindi pwede. Sa kakaibang ugali ni Fuxusen, tiyak naguguluhin niya ulit ako. Kailangan kong umalis agad. Momme, Magandang umaga, mga anak. Good morning, Mama. Ito. Inihanda niyo ba ito para sa akin? hindi po. Inihanda po itong gwapong daddy para sa amin. Ang hapunan kahapon ay gawa rin ni Daddy. Ang galing-galing ni Daddy magluto. Si Fuxusen ang nagluto ng hapunan ko kahapon. At ngayon naman ay almusal. Ibig sabihin. Opo. Gaya po ng iniisip ni Mommy. Ibig sabihin, ang libangan ng daddy niyo ay pagluluto. Hindi ko akalain na ang presidente ng Fu Group ay may ganitong simpleng libangan. Hi? Mommy, allergic ka ba sa romansa? Presidente yan. May malaking problema ang kumpanya. Julin, anong nangyari sa kumpanya? Binabati kita, President Yan. Opisyal nang inihayag ng Fu Group ngayon ang kanilang pangmatagalang pakikipagtulungan sa atin. Para sa kumpanya, ang pagpasok sa domestic market ay isang napakagandang balita. Ang Strategic Cooperation Press Conference ng Fu Group at Taozi Group ay magsisimula na ngayon. Pakiusap, President Yan Xiaozi. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa press conference ng Taoxi Group. Ano? Ano? Ano ito? Anong nangyayari? Miss Yan, ang mga litratong ito ay gimmick ba para sa iyong press conference? Matagal ko nang naririnig na ang iyong posisyon bilang babaeng si ay nakuha mo sa pagtulog. Reporters IE. Totoo ba ito? Miss Yan, pakiusap, sumagot ka. Sumagot ka. Sumagot ka. Hayaan ninyo akong sagutin ang mga tanong ninyo. Yan, Miling. Hindi pa kita sinisingil pero ikaw na mismo ang lumapit para magpakamatay. Mas mabuti pang ipaliwanag mo muna ang tungkol sa iyong mga malaswang litrato. Malinis ang aking konsensya at wala akong itinatago. Hindi ko kailangang magpaliwanag. Malinis ang konsensya ko. Yan Xiaozi, naimesigahan ko na. Ang pagiging CEO mo sa listahan ng mga mayayaman ay dahil lang sa paggamit mo ng iyong ganda. Anong ebidensya mo? Semper meron. Pamilyar ba? Siya nga. Mga kaibigan, ito po si Yan Xiaozi, ang kanyang asistant sa ibang bansa. Marami siyang ebidensya na nakikipag-inuman si Yan Xiaozi. Ako ang assistant ni Yan Xiaozi. Ang trabaho ko ay tulungan siyang ayusin ang mga interes at libangan ng iba't ibang lalaki. Halos araw-araw siyang nakikipagtalik. Sa isang beses na pakikipagtalik, nakakakuha siya ng proyekto na 10-10 milyon. 10-10 milyon? Kalaunan, nang umunlad ang kumpanya, si Yan Xiaozi ay nakasama na rin sa listahan ng mga mayayaman. Hindi na niya kailangang makipagtalik. Nagsimula na siyang makipaglaro sa mga batang lalaki. Kapag nagsawa na siya, sisantehin niya. Kasama na rin ako. Ang gulo pala ng personal mong buhay. Ngayon, may mga saksi at ebidensya na. Itatanggi mo pa ba? Mga ginang at ginoo, ang kinatawag niyang inspirational female si ay isa lang persona na pinapakita niya. Siya ay isang babaeng malandi. Tapos ka na ba? Tingnan nyo, mga tao, ang babaeng walang hiya na ito ay ayaw pa ring magsisi. Sandali. May sasabihin pa ako. Ano pa ang nakakagulat mong sikreto? Sabihin mo ng malakas. Huwag kang matakot. Ang mga sinabi ko kanina. Sa totoo lang. Lahat yan ay sinabi niya sa akin. Nagsisinungaling ka. Mga ginang at ginoo, pakitingnan ang malaking screen. Narito ang katotohanan. Binigyan niya ako ng 100,000 yuan para siraan si MS Yan Xiaozi. Ang mga litrato at video na ito ay gawa-gawa lang. Si President Yan ay malinis ang pagkatao. Ang Taozi Group ay pinaghirapan ni President Yan sa sarili niyang pagsisika.
Hindi mabilang na beses, sa gitna ng 38 tandang bawas 39 degrees Celsius na init, nagpupulong pa rin siya para sa lahat. Ang sabihing umangat siya, dahil sa lalaki, ay purong walang kabuluhan. Huwag kayong maniwala sa sinasabi niya. Binayaran siya ni Yan Xiaozi. Tama. Alagang sinuhulan siya. Tama. Alagang sinuhulan siya. Inamin ni Yan Xiaozi. Kung may nanuhol man, ikaw yon, Yan Miling. Ang tseke na ito na nagkakahalagang 100,000 yuan ay ang ebidensya. Paano napunta sa'yo ang tsekeng yan? Magkasabwat kayong dalawa. Ngayon mo lang nalaman? Ang tanga mo. Pakipaliwanag mo nga ang tsekeng yan. Nga. Pakipaliwanag mo nga. 8 Xiaozi, kumusta ang pag-arte ko? Ayos lang. Yan Miling. Sa tingin mo ba palampasin ko ang isang taong nagnakaw ng 2 kong anak sa loob ng 4 na taon? Sasabihin ko sa'yo, mula nang umalis ka sa bansa, alam ko na ang lahat ng galaw mo. Kasama na kung sino ang nakita mo at kung ano ang ginawa mo. Lahat ng ito ay bitag na ikaw mismo ang gumawa. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang babaeng ito ay isang malandi at puta. Ang 2 sampal na ito ay utang mo kina Yan at Chen. Sinampal mo na naman ako. Sinaktan mo na naman ako. Tigilan mo. Bitawan mo ako. Sen, huwag kang magpaloko sa bruhang yan. Siya ay isang malandi at walang hiya. Nakipagsabuatan siya sa lalaking yan para ipahamak ako. Ibig mong sabihin, ang tao mula sa pamilyang Fu ay sadyang nagplano para ipahamak ka. Kuya, Ano? Magkapatid kayo? Tama. Siya ang pangalawang binata ng Fu Group, ang aking kapatid. Yan Xiaozi, ang galing mong mang-aki. Inagaw mo na si Sen ko. Pati kapatid niya, inakit mo pa. Dalhin niyo ang baliw na yan palabas. Huwag. Ginang Yan Miling. May nagsumbong sa amin na sangkot ka sa pag-udyok ng pagpatay. Mangyaring sumama ka sa istasyon ng pulisya para sa investigasyon. Hindi ako. Biktima lang ako. Anong nangyayari dito? Bago kami dumating dito, nag-utos siya ng tao para patayin si Taozi. Yan Miling. Alam kong may masama kang balak kay Taozi. Matagal ko nang inutusan na bantayan si Taozi. Naibigay ko na ang salarin sa pulisya. Hindi ako. Hindi ako. Sandali. Ang sampal na ito ay para kay Taozi. Yan Xiaozi. Kahit maging multo ako, hindi kita pakatawarin. Salamat. Sa pag-alam ang katotohanan para kay Taozi. Huwag mong kalimutan. Si Taozi ay anak ko rin. Xiaoxian, salamat sa iyo. Sa pagsama sa akin sa pagganap ng eksenang ito ngayon. walang anuman, Xiaozi. Basta para sa iyo, kahit ano pa ang mangyari, gagawin ko. 8 Xiaozi. Kilala mo ba ang kuya ko? Kilala ko ba si Fuxusen? Kung hindi, paano nangyari na may 3 kaming anak? Ano yon? Hindi. Naman masyado. Nagkataon lang na may 3 kaming anak. Ipinapahayag ko, simula ngayong araw na ito. Akong si Fuxusen ay opisyal ng liligawan si Miss Yan Xiaozi. Sen, nakabalik ka na pala. Bakit mo ako pinapunta agad? May problema ba? Tungkol sa pakikipag-i-up mo sa Taozi Group. Wala akong tutol. Pero hindi mo pwedeng kakasalan si Yan Xiaozi. Hinding-hindi ako papayag na isang babaeng hindi natin alam ang pinanggalingan ay maging manugang ko sa pamilyang Fu. Siya ang ina ng 3 kong anak. Bakit hindi pwede? Ano? 3 bata. Hindi ko pa nasasabi sa inyo. Si Yan Xiaozi ang tunay na ina ni Yan at Chen. May isa pa kaming anak na babae, ang pangalan ay Taozi. Triplets sila. Sen, ganito kalaking bagay, bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Kahit na siya pa ang ina ng mga apo ko, hindi pa rin ako pumapayag. Ang babaeng yan, sa loob lang ng 5 taon, naging CEO ng Taozi Group. Pagbalik niya sa bansa,
Ipinagbawal niya ang kumpanya ng sarili niyang ama. Siya ay hindi isang simpleng tao. Ang kasal mo kay Yuer ay naayos na. Kalimutan mo na ang tungkol kay Yan Xiaozi. Ang pamilyang Lu ay mayaman sa kaalaman sa henerasyon. Si Xiaoyu. Ay may pinag-aralan at may magandang asal. Tita, hindi naman po ako kasing ganda ang sinasabi niyo. Kung hindi ako nagkakamali, ang pamilyang Lu ay kamag-anak mo, tita yon. Alam ko ang balak mo. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ito, ang ideya ko. Ang manugang ng pamilyang Fu ay dapat may malinis na reputasyon at kilalang kilala. Ang babaeng si Yan Xiaozi, hindi siya karapat-dapat. Ako ang magsasabi kung karapat-dapat siya o hindi. Kung wala ng iba pang bagay, alis na ako. Ikaw na walang hiya ka. Tito, huminahon ka. Kalma lang, ha? Ang lalaking ito ay akin lang. Asan? Sino ang nagkapasok sa iyo? Sabi ni Tito Fu, dapat daw tayong dalawa ay mas magkasama bago ikasal. Kaya, Umalis ka kaagad. Sandali. Ang pulseras na ito, nakita ko na ito sa pamilyang yan. Ito ay pag-aari ng yumaong ina ni Yan Xiaozi. Ang pulseras na hawak mo, pwede mo bang ipagbili sa akin? Kaya kong bayaran ang orihinal na presyo ng 10 beses. kung gusto mo, ibibigay ko. Asan, pwede ba akong huminging maliit na pabor? Sabihin mo, hindi problema ang pera. Hindi. Ayokong pera. Gusto ko lang. Pwede ba tayong mag-dinner bukas? Mag-dinner bukas? Pangako ko, ibibigay ko sa iyo ang pulseras. Seg. Pumapayag ako. Masaya ang kooperasyon. Simula nang makipagtulungan tayo sa Few Group, mabilis na umakyat ang kita ng kumpanya. President Yan, hindi mo ba talaga balak sagutin ang panliligaw ni President Fu? Ako, si Fu Susan, ay formal na nanliligaw kay Miss Yan Xiaozi. Huwag na kayong magsismisan. Ibalik nyo na agad ang kontrata sa kumpanya. Hindi ba si President Fu yun? Bakit may kasama siyang ibang babae? Ang restaurant na yan sa Imperial City ang pinakasikat na restaurant para sa magkasintahan. Paano nagawa ni President Fu yan? Kakasabi lang niyang liligawan ka, President Yan, tapos biglang nakikipag-date sa ibang babae. Talaga nga, lahat ng lalaki ay manluloko. Tama na. Balik na sa kumpanya. Kuya Zisen, ang romantic ng ulan. Ibigay mo sa akin ang pulseras na ito. Ang 50 milyong ito ay sa iyo. Bakit mo naman ako iniisip ng ganyan? Hindi ako para sa pera. Gusto ko lang na tayong dalawa ay mas makilala ang isa't isa. Tutal, ang kasalang ito. Kinikilala ng aming dalawang pamilya. Binibining Lu, nagkakamali ka. Ang kasalang ito ay hindi matutuloy. Bakit hindi matutuloy? Kuya Zisen, mula nang una kitang makita, minahal na kita. Minahal na kita. Binibining Lu, respetuhin mo ang sarili mo. Gusto mo ang pulseras na ito para kay Yan Xiaozi, tama? Kung papayag ka na ibigay sa akin ang Jade Bracelet, bukod sa 50 milyon sa card, bibigyan pa kita ng 50 milyon. 100 milyon. Para sa babaeng yon, gagastos kang 100 milyon? Para lang bilhin ang sirang pulseras na ito? Binibining Lu, kung hindi ka taos-pusong magbebenta sa akin, alis na ako. Food Season, kung maglakas loob kang umalis ngayon, sasabihin ko sa lahat na inabuso mo ako. Ang Seeing Fu Group ay nang abuso sa anak ng Lu Group. Kung kumalat ang iskandalong ito, sa tingin mo, hindi mo pa rin ako papakasalan? Sa tingin mo ba? Madali lang akong manipulahin, si Fu Susan. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng sinabi mo kanina, na-record ko na. Ang sama mo. Sa kasamaan, hindi ako ubra kay Miss Lu. Kung ayaw mong madamay ang buong pamilyang Lu, iwan mo ang pulseras. Si Fu Susan, ang lalaking teddy bear na yan, kakasal lang naliligawan niya ako tapos makikipag-date sa ibang babae.
Halos maniwala na ako sa mga kalokohan niya. President Yan. Nalaman ko na. Ang babaeng kadate ni President Fu ay ang anak ng pamilyang Lu. Pinilit lang siya ng lolo ni Fuxusen na makipag-date. Blind date? Sino ang nagsabi sa iyo na mag-imbestiga ng mga walang kwentang bagay na yan? Nalulungkot lang ako para sa iyo. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, ang pamilyang Fu ay hindi papayagan na makapasok ang anak ng pamilyang Lu. Bakit? Hindi mo ba nakita ang trending topic? May nag-leak na balita tungkol sa anak ng pamilyang Lu. Iskandalo ng multi-person activity. Ang anak ng pamilya Lu na si Lu Jinyu. Ang mga litrato ng elite na nagtapos sa ibang bansa o sa ibang bansa. Nagtapos sa ibang bansa ang mga litrato. TSK. Pero itong, ang anak ng pamilya Lu ay mahilig magsaya. Hindi naman bagong balita. Bakit walang nangyari dati? Pagkatapos lang niyang makipag-date kay President Fu ay biglang nabunyag. Ang nagbunyag nito, baka si President Fu ang nag-utos. Fuxusen. Bakit niya gagawin yon? Dahil sa'yo, President Yan. Tama na ang chismis. Magtrabaho na kayo. Ay, teka. Sa susunod, humanap ka rin ng ilang makakadate para sa akin. Ha? Makikipag-date ka rin? Alam na alam ang pamilyang Fu na nililigawan ako ni Fuxusen pero pinag-ayusan pa rin siyang date. Ibig sabihin, ayaw nilang magkaroon kaming relasyon. Ako, si Ang Xiaoxi, hindi naman siya ang tanging pagpipilian ko. Bukod pa rito. Matagal ko nang ipinangako kay Taozi. Kailangan ko siyang hanapan ng tatay. Tama. Kung sila ay pwedeng mag-blind date, tayo rin. Ngayon din, hahanapin ko ang lahat ng pinakamahuhusay na lalaki sa buong syudad para sa'yo. President Yan, pinili ko na. Hello, gusto kong makita si MRSV. Sabi ng matandang ginang, ayaw kanyang makita. Miss Lu, umuwi ka na. Walang magandang tao sa pamilyang Fu. Fu Payson, sinira mo ako. Sisirain ko ang babae mo. Emie. Ang damuhong Fu Pisen na yan. Malinaw na sinabi niyang liligawan niya ako, ngayon nakikipag-blind date na naman sa iba. Pweh! Hayop ka. Kinagat mo ako. Sino ka? Huwag kang lumapit. Miss, pinapayuhan kitang huwag nang lumaban. Kapag mas lumaban ka, mas nasasabik ako. Bitawan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, ako ang CEO ng Taoxi Group. Kung may mangyari sa akin, hindi ka makakatakas. Bitawan mo ako. Wala akong pakialam kung CE ka man. Unahin ko muna ang sarili ko. Bitawan mo siya. Dakin siya. Yan Xiaozi. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mabuti naman kung ganun. Tingnan mo. Ano ito? Ang pulseras ng nanay ko. Bakit nasa iyo ito? Ito ay binili ni President Fee sa halagang 100 milyon mula kay Miss Lu. 100 milyon? Kaya pala noong araw na iyon, hindi ka nakikipag-date sa kanya. Tinutulungan mo akong kunin ang pulseras. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Yan Xiaozi. Anong nangyayari sa iyo? Sabihin mo. Pampagana? Hayop ka. Sino ang nag-utos sa iyo? Si. Si Miss Lu ng pamilyang Lu. Binigyan niya ako ng 200,000. Para sirain ko. Ang dangal ng babaeng ito. Lumalamig na ang panahon. Dapat nang mawala ang pamilyang Lu. Yan Xiaozi. Ayos lang. Dadalahin kita sa ospital. Ayoko sa ospital. Gusto kong umuwi. Dalhin mo siya palayo. Yan Xiaozi. Tingnan mo kung sino ako. Ikaw si Fuxusen. Yan Xiaozi. Huwag kang gumalaw. Alam mo ba ang ginagawa mo? Fuxusen, kung lalaki ka, halikan mo ako. Yan Xiaozi. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Sa buong Imperial City, walang sinuman ang karapat-dapat kay President Yan. Meron.
Sa daddy ko. At sino yan? Siya ang blind date ni President Yan. Ano ang blind date? Ibig sabihin, maghahanap si mommy mo ng bagong daddy para sa'yo. Hoy, Hindi maganda. Hindi maganda. May malaking problema. Anong nangyari? Magbi-blind date si mommy. Naghahanap ng bagong daddy para sa atin. ano? Pwede ba akong maghanap ng malambing na daddy? Kaya ayoko naman na maghiwalay si mommy at daddy. Kailangan nating pigilan si mommy sa pagpunta sa blind date. Momis nakahanap na ba ng blinde? Wala pa. Kasi sobrang galing ni mommy. May naisip akong paraan. President Yan, ang huling schedule niyo ngayon. Blind date. Blind date? Hindi ba kayo ang nagsabi na maghanap ako ng blind date para sa inyo? Naku, yun ay dahil nainggit ako kay Fuxusen at nagawa ko ang katangahan. Pasensya na. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, paki-cancel na lang. Pero ang itsura ng lalaki ay sobrang gwapo, pareho ang itsura at kayamanan na bagay sa inyo, President Yan. Baka puntahan nyo na lang. Baka siya nga ang itinakda para sa inyo. Pero nakahanap na ako. Kanselahin mo na lang. Pero, sabi niya, nandito na siya. Kung hindi ka pupunta, maghihintay siya ng maghihintay. Sir, pasensya na late ako. Ikaw ba yung blindete na ipinakilala sa akin ng agency? Mukha ka namang puti at malinis. Ang katawan mo, okay din. Kaya mo naman akong ipars na may sweldong 8,000. Sir, actually ngayon. Pag nag-asawa tayo, tayo sa gastusin. Ikaw pa rin ang magbabayad ng bahay. Sa mga pista, magbibigay ka ng angpao sa mga magulang ko. Oh, at dito sa amin, wala kaming tradisyon ng bigay ng dowry sa babae. Kaya wag na lang. At pagdating mo rito, dapat may dalang 20,000 dowry. Saan mo nakuha tong kakaiba? Kaya, nakapagdesisyon ka na ba? Ang galing-galing na lalaki. Bihasa ba? Punta tayo sa munisipyo ngayon. Magpakasal na tayo. Magpahanda ng 2 mesa sa Shatsian. Ay, nga pala. Ang handaan, hati rin tayo sa gastos, ha? Gino, may salamin ba kayo sa bahay? Meron. Kung ganun, payo ko sa'yo. Sa susunod na tumingin ka sa salamin, maglagay kang lapis sa tabi. Bakit? Kasi sa ganitong paraan, makikita mo ng malinaw kung gaano kakatanga. Ikaw, Nawala ako sa'yo. Pagsisisihan mo, yan habang buhay. Emmy, Bakit ka nandito? Sabi ni Taozi may kailangan ka sa akin. Kaya dito niya ako pinapunta. Hindi ko inaasahan. Nakapanood ako ng isang eksena ng blind date. Si Taozi pala ang may pakana nito. Pupuntahan ko siya ngayon at papaluin ang puwet niya. Mommy, Mom. huwag mong paluin ang puwet ni Tauzi. Kung papalin mo, Sabay-sabay na lang tayo. Sige na, nagbibiro lang si Mommy. Sabihin mo sa akin, Mommy, bakit mo ginawa yan? Mommy, ayaw kong maghanap ka ng bagong daddy para sa amin. Kahit na ang dating daddy ay hindi gaanong malambing, siya pa rin ang tunay naming daddy. Ang ibang mga bata, may tunay na daddy at mommy. Gusto kong kayong dalawa ay magkasama habang buhay. I've about sons of Eden. Hindi na maghihiwalay pa. May kaunting hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni na Daddy at Mommy. Kaya nangyari ang lahat ng ito. Patawad po, pinag-alala ko kayo. Kung gayon, Mommy, magpakasal ka na sa tunay naming daddy. Tingnan mo, dinala ko ang family register. Self. Mommy, bilang mga anak mo, ang kasal ninyo ay dapat naming aprobahan. Daddy, magpakilala ka muna. Mag-self-introduction ka. Ako si Futsusen. 30 years old. Local resident. Variable monthly income, owns house and car. Healthy, no bad habits. Unmarried. Has 3 kids. How much dowry are you offering?
$88.8 billion for the dowry. No need for you to bring a dowry. What about the wedding banquet? 800 tables at a 5-star hotel. I'll cover all the costs. Mommy, These conditions are acceptable. Think about it. I'm sorry. I was absent during your hardest 4 years, letting you suffer alone. For the rest of our lives. I will protect you, well protect our family. Miss Yan Xiaozi, will you marry me? marry him. Kids, the Civil Registry Office closes in 20 minutes. Are you ready? Red, Let's go. Let's go.